Taong 2009 nang mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Herbert Colango sa kasong robbery. Siya ang itinuturing na leader ng Ampang Colango Robbery Hold-up Group na nasa likod ng ilan sa pinakamadugong bank robbery sa bansa. Kabilang na ang RCBC Bank Robbery noong Mayo 2008 sa Cabuyao, Laguna. Ayon sa investigasyon, nagdeklara ng hold-up ang grupo saka unang pinatay ang manager at 2 empleyado. Ang 7 pang biktima, nakahilerang pinagbabaril ang mga sospek matapos kunin ang pera sa kaha. 10 ang napatay sa madugong insidente. Hanggang noong 2009, nahuli si Herbert Colango ng mga otoridad sa isang checkpoint sa Iligan City sa bisa ng isang warrant of arrest. Taong 2009 nang hatulan naman ng 2 habang buhay na pagkakakulong sa kasong kidnap for ransom si JB Sebastian. Sangkot rin siya sa kasong carnapping at nasentensyang makulong ng hanggang 20 taon. Napabilang si Sebastian sa mga high-profile inmates na nasa maximum security compound ng Bilibid. Kasama ni Sebastian sa presidio side ng maximum security compound si Wu Tuan alias Peter Ko. August 2001 nang mahatulang guilty sa kasong drug trafficking si Ko. Reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ang hatol sa kanya. This is the matrix of the diagram. Nang ilabas ni Pangulong Duterte ang isang matrix ng mga di umano'y nagpapalakad ng drug trade sa bansa, kabilang sa 3 nasa itaas ng triad, sina Colango at Ko. Si Peter Ko raw ang may hawak ng drug trade sa Luzon at Metro Manila. Samantalang hawak naman daw ni Colango ang Mindanao. Ang isa pang nabanggit na si Peter Lim, nag-ooperate naman daw sa Visayas. Peter Ko, do not escape from prison. You will die. Of our executive branch to make... Pero tila nag-ibang tono ng Pangulo dahil sa kanyang unang State of the Nation address. Iginit niyang wala sa bansa ang mga big fish sa drug trade. The drug lords that you desperately want to strangle are not here. Kayong mga media, naghanap kayo ng where's the big fish? Saan yung bilyonaryo na mayaman? Yung may kotse, may mga Mercedes, may... Ma'am, nandoon yan sila sa labas. Wala dito. Pero sa mismong pagdinig sa Kongreso nitong Martes, sa bibig na mismo ni DOJ Secretary Aguirre, nanggaling na may mga Filipino drug lord. Sana kung may makakatulong sa atin na pag may nakakuha tayo ng mga accounts ng mga drug lords na yan at ihingi natin ng tulong sa AMLA, ay palagay ko ilalabas yung laki ng perang yan. Bilyon. Ang tanong, ano nga ba ang polisiya ng gobyerno sa pagpapanagot sa mga drug lord sa bansa? Kung matatandaan, ibinunyag rin noon ni PNP Director General Ronald De La Rosa na mayroon silang patong sa ulo ni Pangulong Duterte. Ang reward money, pinag-ambagan umano ng mga drug lord na nasa loob ng Bilibid. Pero tila nag-iba ulit ang ihip ng hangin dahil ang ilan sa mga miyembro ng crime syndicate at ngayon nakapit sa Bilibid at di umano'y nagtangka sa buhay ng Pangulo, biglang naging witness o testigo ngayon sa Kongreso. Sa kanyang mga kilos maging sa harap ng Kongreso, isang boss ang asta ni Herbert Colango. Nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong robbery. Sa loob mismo ng Bilibid ay naging boss din si Colango ng isang drug operation mula mismo sa maximum security compound. Kasi ang usapan po namin una ni JB Sebastian ay tulungan ko siya sa pagbibinta ng shabu. Ang high-profile Bilibid inmate na si Colango at ilang convicted criminals ngayon nagsisilbing testigo na nasa ilalim ng Witness Protection Program. Binigyan din sila ng immunity. Ibig sabihin, ligtas sila sa anumang criminal prosecution sa ibibigay nilang testimonya kapalit ng kondisyong magsasabi sila ng totoo.